Dahil sa natagpuan na ni Rockil ang kanyang hinahanap, agad niya itong pinatawag sa kanyang palasyo, at agad din naman itong nakapunta. Makikita natin dito ang kanilang empleyadong babae na may kasamang batang may pulang buhok, at ipinakilala niya ito sa Crown Prince bilang si George, ang kanyang kapatid. Makikita naman natin si George na may halong emosyon ng pagtataka at pagkatakot dahil Crown Prince ang kanyang kaharap. Dito ay makikita natin na lumuhad si Rockil sa harapan ni George upang makuha ang simpatsya nito, sabay bati ng "Hi". Makikita naman natin ang reaksyon ng bata na tila nahihiyang sumagot ng "Hello po, kamahalan", nang hindi man lamang makatingin kay Rockil. Nakangiti namang binanggit ni Rockil na pwede naman daw siyang tawagin na Kuya Rockil, at sinabi rin niyang seryoso siya. Dito ay nasa isip ni Rockil na bukod sa ito ang unang beses na makatungtong si George sa palasyo, at ngayon din ay niya makikita ang Crown Prince. Alam niyang mas takot ang nararamdaman nito kaysa sa pagtataka, kaya't ito ang pinakamagandang paraan para mapakalma ang mga batang pasyente. Makikita natin si Rockil na may kinuha mula sa kanyang bulsa, isang bagay na inilagay niya sa kanyang palad habang natatakpan ng tela. At nang tanggalin niya ang takip, biglang tumambad ang isang makulay na candy. Kita ang kislap sa mga mata ng bata, at napawaw pa ito dahil dito. Sinabihan ni Rockil si George na kunin ang kanyang munting regalo. Ngunit napatras pa ito at tila mas nanag pa rin ang takot. Nagtanong si Rockil na kung ano daw ang problema. Sumagot naman si George na, "Noli me tangere, huwag po ninyo akong hahawakan." Tinanong naman ni Rockil kung bakit. Dito ay nakayukong sumagot si George at sinabing siya daw ay may sumpa ng masamang espiritu. Sa pagpapatuloy ni George, sinabi niyang iyon daw ang laging panukso sa kanya ng ibang bata, at binansagan pa daw siyang weirdo. Sumagot naman si Rockil at sinabing hindi totoo iyon, at hindi siya weirdo. Tinuloy ni George ang kanyang kwento at sinabi niyang kahapon ay pumalag siya sa mga batang nambo-bully sa kanya. Ginagaya at inaasar daw siya ng mga ito, ngunit natalo siya dito. Pagkatapos noon, naging kakaiba raw ang kanyang pakiramdam, biglang nang itim ang paligid. Nagtanong si Rockil kung paano nang itim ang paligid. Sumagot si George na may mga pagkakataong nakakaramdam siya ng kakaiba kahit wala namang dahilan. Nagsisimula raw manginig ang kanyang katawan, at parang namamanhid. Pakiramdam niya ay para siyang iniangat sa hangin, tapos biglang mahuhulog pabalik sa lupa. Unti-unting lumalayo ang kalangitan, at may mga misteryosong tunog sa paligid. Pagkagising niya, para raw siyang pinagsakluban ng mundo at wala na siyang kahit kaunting lakas. Sumagot si Rockil na naiintindihan niya ito. At sinabi din niyang sa kabila ng lahat ay kinaya pa rin niya ito, at dito ay niyakap niya si George bilang pakikiramay at sinabing napakatapang niya. Nagulat si George sa klase ng pagmamalasakit ni Rockil at sinabing, "Kamahalan, Kuya Rockil, hindi mo po dapat ako hinahawakan. Ako po ay sinumpa ng masamang espiritu." Sumagot si Rockil at sinabing wala namang masamang espiritu sa kanya. Makikita natin dito na may lumalabas na asul na aura mula kay Rockil, na pumapalibot sa katawan niya at kay George habang yakap niya ito. Dito pala ay sinisimulan na niyang tukuyin ang karamdaman ng bata sa pamamagitan ng pulse reading. Sinasabi sa system window na ang kalagayan ng bata ay malusog. Ngunit dahil sa irregular brainwaves, natuklasan ang mga sintomas ng pag-atake. Ayon sa system, maaari itong magdulot ng pangkalahatang matinding paninigas ng katawan. Nagulat si Rockil nang mabasa ito, at sinabi niyang mas kilala ito bilang epilepsy. Sa isip ni Rockil, karaniwan itong kondisyon na wala namang problema, ngunit kapag hindi maayos ang daloy ng brainwaves, nagdudulot ito ng paninigas at pagkawala ng malay. Muli niyang kinausap si George at sinabing, kahit sabihin pa nilang sinasapian ka ng masamang espiritu, wala namang kakaiba sa'yo. Sumagot si George, "Talaga po ba?" Sumagot muli si Rockil, na tila nagpapasikat, "Ako ang Crown Prince, at hindi ako nagkakamali, tama ba?" Sa isip ni Rockil, mabuti na lamang at nalaman niya na epilepsy ang karamdaman ni George. Ngunit kahit gamutin niya ito, hindi pa rin niya alam kung saan nagmumula ang sakit. Tila mababaliw na siya kakaisip dahil wala siyang kahit anong kagamitan para mag-scan ng utak tulad ng MRI machine. Bigla ay narinig niya ang boses ni George na tila nagsisimula ng atakehin, at sinabing, "Kuya Rockil, mahina at nanginginig." Napatingin si Rockil, makikita natin si George na nagsisimula na ang paninigas ng katawan, at sinasabing may kakaibang nangyayari. Nasabi ni Rockil sa kanyang isipan na, inaatake na siya. Makikita natin ang ate ni George na nag-aalala at iniisip na kung bakit ngayon pa siya inatake. Makikita din si Garden na labis din ang pag-aalala sa bata, habang si Damien ay isang kawal na laging handa, siya ay nakahawak na sa kanyang espada upang protektahan si Rockil sa anumang panganib.
At dito naman makikita natin na biglang binunot ni Damian ang kanyang espada at itinutok niya ito kay George, at sinabing sinasapian ito ng masamang espiritu. Sinabihan niya din si Rockell na lumayo dito. Dito ay makikita natin ang pagkainis ni Rockell sa mga pangyayari dahil wala siyang magawa sa batang inaatake ng karamdaman. Sumigaw naman si Rockell dito at sinabihan si Damian na tumigil na, at wala daw kinalaman ng masamang espiritu sa pangyayaring ito. Dugtong pa ni Rockell ay ito daw isang karamdaman na ang bata ay may sakit. Sinabi din niya na ang kailangan ng mga taong may karamdaman ay protektahan at alagaan. Sinasabi din ni Rockell na ang batang ito ay nakakaramdam ng matinding sakit sa mga oras na ito, at dito ay nag-utos na si Rockell na kumuha ng unan para dito. At mabilis namang sumunod ang ate ng bata upang kumuha ng unan. Habang inaatake si George ng epilepsy, makikita natin si Rockell at Garden na nakaupo sa magkabilang gilid ng bata at tila nalulugmok dahil wala man lamang silang magawa. May napuna naman si Garden na may bomubula daw sa bibig ng bata at nagsabi kay Rockell na kung dapat ba nila itong panasan. Umiling si Rockell at sinabing huwag na huwag gagawin ang ganyang bagay, ang mga muscle daw sa kanyang baba ay nawawala ng control, kaya't kung may mangyaring hindi maganda at nakakagat niya ang bimpo at maaring malunok niya ito. Sinabi din Rockell na wala na daw silang magagawa sa ngayon, makakatulong lamang daw sila pagkatapos ng pag-atake. Nagulat naman si Rockell nang may makitang pulang aura na nagliliwanag sa katawan ni George at nagtataka ito kung bakit daw pakiramdam niya ay mayroon mana na nanggagaling dito. At napagtanto niya ang Azrahan Core Technique. Ito ay dahil sa sobrang sensitibong pagdaloy ng mana na ito rin ang nagiging sirkulasyon ng enerhiya. Dugtong din ni Rockell na kung maoobserbahan niya ito ng tama ay baka matukoy niya ang sanhi ng epilepsy. Makikita natin si Rockell na itinutok ang kamay nito sa dibdib ni George at sinimulan na ang paglabas ng kanyang asul na mana. Makikita naman natin na dito ay tila nakapasok si Rockell sa loob ng katawan ni George at sinasabing naiintindihan niya ang mga ito. Nakikita ni Rockell ang daluyan ng mana ay nagkalat kung saan-saan, nagpupunta ito kung saan man ito gustong magpunta. Dito ay sinasabi niya na kailangan niyang suriin sa mga ito kung alin ang mana na hindi gaanong aktibo. Dahil malamang ito ang sanhi ng epilepsy. Makikita natin si Rockell na tila naglalakad sa mga mana at sinasabing sa kanyang pananaw ay ito ang kanyang ugat ng spinal cord, tapos ang isa naman iyon ang kanyang cranial nerve. Ngunit nagtataka dito si Rockell na kung bakit siya dito biglang nakaramdam ng pagkapagod. Pinipilit pa ditong makakuha pa ng iba pang impormasyon para sa bata kahit na sobra na ang pagod niya dahil sa kanyang ginagawa. Makikita natin ang puso ni Rockell na talagang hirap na sa pagod pati ang kanyang buong katawan na halos hindi na din makalakad dahil dito. Hanggang sa may nakita siyang kakaibang liwanag at sinabi niyang ito ay nasa vagus nerve, dito ay sinasabi niyang ito daw ang dahilan. Dito ay bumalik na sa katauhan si Rockell at iniisip niya na ang abnormal na signal na nagmumula sa kanyang vagus nerve ang nagiging sanhin ng kanyang panginginig mula sa kanyang utak pababa sa kanyang buong katawan. Nagpakuha naman dito si Rockell ng kumot at sinabing kumutan daw si George dahil kailangan daw nito ng pahinga. Dugtong pa niya na hayaan lamang itong matulog at wag gigisingan. Sinabi din ni Rockell na wag din silang gumawa ng ingay at ng kahit ano pang kaguluhan. Ngunit bago pa man matapos ni Rockell ang kanyang mga utos ay siya naman itong parang pabagsak na dahil sa natamong pagod. Gulat naman ang lahat sa pagkabagsak ni Rockell at maririnig natin na nag-aalala ang mga nasa paligid nito. Makikita naman natin dito si Rockell na payapang nagpahinga sa kabila ng kanyang mga nagawa para sa bata at sinasabing mabuti na lamang at nalaman niya ang sanhi. At ngayon ay makakayanan na niya itong gamutin. Gabi, sa loob ng palasyo, makikita natin ang pagmulat ng mata ni Rockell, at biglang bangon. Dito ay ramdam niya ang sakit ng kanyang ulo at iniisip kung hinimatay nga ba siya. Iniisip din niya ang Azrahan Core Technique daw ay naging active hanggang masagad ito at mawala na lamang siya ng malay. Bigla naman ay nagsalita dito si Damian galing sa dilim at sinasabing gising na siya. Napamura naman si Rockell dahil kala nito ay si kamatayan ito at kinukuha na siya. Sa pagpapatuloy ni Damian, sinabi niyang nakatulog daw siya ng kalahating araw. Sumagot naman si Rockell dito ng talaga ba? At kanya ding kinamusta ang batang si George. Sumagot si Damian at sinabing nagising daw ito kinagabihan ngunit ramdam pa rin daw nito ang pagod. Sinabi naman ni Rockell na karaniwan lang daw yon dahil ang kanyang sakit ay malubhana. Patuloy naman sa report ni Damian na bumalik naman daw agad ito sa tulog matapos ang kanyang masarap na hapunan. Dito ay mabilis na tumayo si Rockell at iniisip niya na alam daw niya na posible ito, pero hindi daw niya inaakala na magagawa niya ang eksaktong pagsusuri gamit ang kanyang Azrahan Core Technique na mas magaling pa kaysa X-ray o MRI machines.
At ngayon daw na alam na niya na vagus nerve ang sanhi ng epilepsy ay isa lang ang natitirang paraan para ito ay magamot. Dito ay sinabi ni Rockell ang muling pagpapasigla ng vagus nerve, at upang maisigawa daw ito ay natigil naman si Rockell sa kanyang iniisip nang magtanong si Damian sa kanya kung saan daw ito pupunta ngayon hating gabi. At dito ay makikita natin si Rockell na nakahanda ng umalis suot ang kanyang polo at may kumpiyansang sinabi na magpapatama siya ng kidlat. Makikita nating nakarating na sila sa entrance ng palasyo at makikita din dito ang dalawang kawal na nakabaluti na nakabantay dito. Agad namang umalerto ang mga ito nang may mamataan na papalapit sa kanila at tinanong kung sino ito. Ngunit dito ay kumalma na ang mga nagbabantay ng palasyo nang makita kung sino ang papalapit sa kanila. Makikita natin si Rockell at Damian ang mga papalapit sa pintuan ng palasyo. Dito ay makikita nating nakasaludo pa itong si Rockell at nagpapasalamat sa mga sundalo dahil sa kanilang kasipagan at inutos sa mga ito na dalhin sila sa kwarto ni Sir Zaintes. Agad namang hinatid ng mga gwardiya sila Rockell at Damian sa kwarto ni Zaintes. At dito ay may makikita silang pinto ng kwarto na may kung ano-anong nagliliwanag na orasayon ang nakaukit dito. Bigla namang walang pakundangang binuksan ni Rockell ang pintong puno ng orasayon at dahil dito ay muntik ng mapamura ang nasa loob nito, ngunit siya ay natigilan dahil ang Crown Prince pala ang may kagagawan nito. Makikita natin ang isang matandang nakapantulog na may napakahabang balbas, bigot at buhok, nakahawig ni Gandalf ng Lord of the Rings ay nagtataka kung bakit naparito ang Crown Prince. Ipinapakilala sa atin si Sir Zaintes, siya ang mage ng palasyo. Lumapit dito si Rockell at humingi ng paumanhin sa matanda at sinabing pasensya na daw sa biglaang pagdalaw, ngunit may hihilingin daw sana siya dito. Si Zaintes naman ay biglang balikwas sa kama dahil biglang lumapit sa kanya ang Crown Prince, at nagtataka itong tinanong kung ano daw ang kanyang kailangan. Sumagot naman ni Rockell na may halong pakiusap at sinabing kung maari daw siyang patamaan nito ng kidlat sa kanyang likuran. Makikita natin dito si Rockell na labas dila pa at tila nagpapasikat sa matanda. Makikita naman natin dito si Zaintes na parang naalimpungatan lang at hindi alam kung siya ba ay gising na talaga o nananaginip lang. Isang araw bago ang sakuna, makikita natin na si Zaintes pala ang lalaking mahilig mag-report sa hari. Makikita natin dito na sinasabi niya sa hari na napakalaki daw ng pinagbago ng Crown Prince na si Rockell, dagdag pa niya na kung ano-anong kababalaghang bagay pa raw ang ginagawa nito. Sumang-ayon naman ang hari dito at sinabing napansin nga niyang kakaiba ang ikinikilos ng kanyang anak kamakailan lamang. Dinagdag din ng hari na sa puntong ito ay nag-aalala na siya na kung ano pa daw ang magawa niya. Ngunit dito ay makikita natin sa labi ng hari na tila nakangiti pa dito at parang proud na proud pa dahil sa pinaggagawa ng kanyang anak. Napansin naman agad ito ni Zaintes at nag-aalala siya para dito. Iniisip niya na dito na lahat tayo ay nagiging hanggal pagdating sa kani-kanilang anak. Dagdag ulit niya ay buong buhay daw siyang nagsilbi sa hari kaya alam niya kung ano ang kanyang iniisip. Sa kasalukuyan naman, makikita natin si Rockell na winawagwag na si Zaintes na parang stuffed toys at pinipilit niyang patamaan siya ng kuryente. Wala namang magawa dito si Zaintes dahil ang Crown Prince ang gumagawa nito sa kanya, at sinasabi na lamang sa isip na, mahal na hari, napakalaki talaga ng kanyang pinagbago, at mas lalo pa siyang nasisiraan ng bait. Maririnig natin na sumagot na si Zaintes at sinasabing bakit daw niya gagawin iyon, at paano kung may mangyari man daw na masama sa kanya ay tiyak ang kanyang hatol na kamatayan. Sinabi naman ni Rockell na, hindi iyon ang ibig niyang sabihin, ang ibig daw niyang sabihin ay yung parang kinikiliti lamang siya ng kuryente at yung tipong hindi naman nakakamatay. Dagdag pa ni Rockell na kailangan daw niyang gawin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 oras. Ngunit sa isip-isip pa din ni Zaintes na napakakulit ng batang ito at pilit daw siyang dinadamay sa kabaliwan nito. Dito ay sinasabi din ni Zaintes na ang lightning magic ay lubhang napakamapanganib para sa lahat. Ang lightning magic na pinalabas mula sa isang malakas na mage ay katubas ng isang natural na kalamidad, ngunit gusto niya gawin na parang nangangilati lamang ito at gawin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 oras. Nangangailangan ito ng matinding pagkontrol sa kapangyarihan kung ganoon ang kanyang gustong mangyari. At nagtanong na dito si Zaintes at sinabihan si Rockell na ang kanyang hinihiling ay napakahirap para sa kanya. Sumagot naman dito si Rockell at sinabing alam niya na naman ito. Dito ay naglarawan si Rockell na nakasakay sa isang sasakyan bilang pasahero na relax at possible-sipol pa. Kasama naman sa kanyang pagsasalarawan si Zaintes bilang driver at mukha itong napipilitin lamang. Makikita din natin sa pagsasalarawan ni Rockell ang karatulang may 30 km/h speed limit at sinasabing ang lugar na iyon ay no contact comprehension. At dito ay sinabi sa isip ni Rockell na para lang naman siyang nagmamaneho sa sobrang luwag na kalsada na may speed limit ng 30 km/h sa loob ng 3 oras.
Dito naman makikita na natin si Rockil na tila inuuto na si Zayntis at sinasabing alam niya na sisiw lang ito sa kanya, kaya daw siya ang kanyang pinuntahan. Tuloy pa nito, sino pa ba ang may kakayahang magkontrol ng kanyang sobrang lakas na mana? Makikita natin dito na tila nasa isang entablado na sila ng konsyerto, akbay-akbay si Zayntis at nagtatanong sa crowd. Maririnig naman natin ang sagot ng crowd na sabay-sabay ang sigaw ng Sir Zayntis. Dinugtong pa sa tanong ni Rockil sa crowd na kung sino ang pinakamalakas na mage sa buong imperyo. Makikita naman natin si Zayntis na sa loob-loob nito ay parang natutuwa sa mga papuri sa kanya, kasabay ng sigaw ng crowd na, Sir Zayntis. Makikita naman natin na ang crowd dito ay laman loob ni Rockil na todo suporta sa kanila. Nagtataka naman dito ang mga kawal kasama na si Damien dahil sa nakikita nila na hindi na magkamayaw si Zayntis sa kakatawa dahil kay Rockil. At dito ay iniisip na Zayntis na pagbigyan ng hinihiling ni Rockil ngunit iniisip din ito paano niya ito gagawin. May pag-aalala niyang tinanong si Rockil na, at paano kung? Hindi na natapos ni Zayntis ang kanyang tanong dahil tinuloy na ito ni Rockil at sinabing, at paano kung may mangyari daw sa kanyang masama. Dagdag ni Rockil, na huwag daw siyang mag-alala dito dahil hindi daw siya pananagutin dito. At kahit na daw masaktan siya o mamatay man ay hindi siya mananagot. Sabay ang turo niya sa mga kawal at kay Damien na sila ang saksi sa kanyang sinasabi. Makikita naman natin dito ang mga kawal na tila takot na maging saksi at iniisip na huwag na silang idamay dito dahil alam nilang maari rin nila itong ikapahamak at si Damien naman na tila lutang sa mga pangyayari o walang pakialam dito. Upang makampante pa si Zayntis, sinabi ni Rockil na wala daw siyang binabalak na masama dito at may gusto lamang daw siyang iligtas gamit ito. Naunawaan naman na ni Zayntis si Rockil at sinabing kung yan ang kanyang dahil ay pumapayag na siya. Muli ay nagtanong ito na kung kailan daw nila ito gagawin. Lakas loob namang sinabi ni Rockil na ngayon din mismo. Sa susunod na sitwasyon ay makikita natin si Zayntis hawak ang kanyang baston, at sa kanyang harapan naman ay makikita natin si Rockil na naka-Indian seat na nakatalikod sa kanya. Iniisip ni Zayntis dito na hindi siya dapat magpadalos-dalos sa paggamit ng kuryente sa batang ito, dugtong pa niya na kailangan muna niya itong subukan, at kailangan niyang siguraduhin hindi ito mapapahamak. Tinanong naman ni Zayntis si Rockil kung handa na daw ba ito. Makikita naman natin si Rockil na nakafocus na sa kanyang mana at ito ay bumabalot mula sa puso papunta sa kanyang buong katawan. Muling nagsalita si Zayntis at sinabing kung handa na daw ito ay sisimulan na niya. Dito ay makikita natin si Zayntis na nagliliyab ang buong katawan at hinahanda ng ilabas ang kanyang kulay gintong kapangyarihan hanggang sa susunod na larawan ay makikita natin ang napakanipis na kalamoy sinulid na mula sa baston ni Zayntis patungo sa likod ni Rockil, at dito rin ay makikita natin si Rockil na tila nasaktan dito at sinasabing para itong tumutusok sa kanya. Pero ito din pala ay kanyang inaasahan, na makayanan ng ganitong klaseng bagay. Makikita naman natin ang puso ni Rockil na tila sumasabay na sa alon ng kuryente at ng kanyang mana at sinasabi niya dito na panahon na para siya naman ang kumilos. Dito ay i-absorb niya ang mga kuryente at gagawin itong electrodes. Pagkatapos ay magpapadala siya ng mga electric signal na eksaktong kabaligtaran ng maling nerve signal na nangyayari sa vagus nerve ng bata. Sa paraan na siya mismo ang may buong control sa mga nerve signal na iyon. At sa huli ay sinasabi niyang napakamakapangyarihan ng Azrahan Core Technique. At dahil dito ay hindi niya inaasahan na magagawa niya agad ito sa unang pagsubok pa lamang. At dito ay mautal-utal na niyang pinahinto si Zayntis ngunit tila nawiwili na dito si Zayntis at sinasabing kaya daw niyang gawin ito buong maghapon, ngunit si Rockil ay hindi, kaya't napasigaw na dito siya rito na ang sakit-sakit na, at pinapatigil na ito. Makalipas ang ilang sandali ay makikita natin na tila may pagtitipon sa loob ng palasyo. Nagtataka ang mga ito kung bakit sila muling pinatawag ng Crown Prince at nagtataka kung ano na naman daw ang gagawin nito. May nagsabi naman na pinatawag sila ng Crown Prince para maging marites. Nagulat naman ang isa at sinabing kalalaki niyang tao. Hanggang sa makikita natin ang ate ni George na gulat sa kanyang nakita. Dahil kanya palang nakita ang palace mage na si Zayntis sa kwarto ng Crown Prince, habang ang kanyang kapatid na si George naman ay nakaupo sa kama kaharap naman ang Crown Prince na si Rockil na nakaupo naman sa upuan. Dito ay nagsalita na si Rockil at kinausap si George at sinabing, hindi sa tinatakot kita, ang katotohanan ay ang gamot ay mapait, at ang proseso ng panggamot ay talagang masakit, habang ipinapakita dito ni Rockil ang karayom sa kanyang kamay. Nagtanong naman si George na kung masakit daw ba. At sumagot si Rockil na konting kirot lang naman, na parang kagat lang ng langgam. Muli ay sinabi ni George na parang napakalaking langgam naman yan. At sinabi naman ni Rockil na pangako daw at gagawin daw niya ang lahat para mabawasan ang sakit nito.
Natuwa naman ang bata sa sinabi ni Rockil at tinanong kung totoo daw ba ang kanyang sinasabi. At sumagot ulit si Rockil na oo naman, at sinabi din niya dito na kanya na itong naibaon ang hindi niya namamalayan.